Hello, kamusta at welcome back sa channel ko. Alam mo ba yung pakiramdam na isang araw sobrang okay ang usapan ninyo? Good morning paggising mo, good night bago matulog, may tawanan, may kwentuhan, may plano pa na nga minsan. Tapos kinabukasan, parang bigla na lang siyang naglaho. Hindi na nagre-reply, hindi na nagsisin, wala nang update, wala nang kahit isang salita. Para bang may pinindot na switch at bigla kang binura sa mundo niya. At ang mas masakit, hindi dahil sa wala na siyang message. Ang mas masakit ay dahil wala kang explanation. Naiwan ka sa tanong na paulit-ulit umiikot sa isip mo. Ano bang nagawa ko? May mali ba akong sinabi? Bakit bigla na lang? Kung naranasan mo na ito, gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. Napakaraming tao ang dumaan sa ganitong sitwasyon. At kahit gaano ka pa katatag, aaminin natin, masakit talaga kapag ang isang tao ay bigla ka na lang iniwan sa katahimikan. Dahil ang ghosting ay hindi lang pagkawala ng communication, para itong libro na biglang pinunit ang huling kabanata. Gusto mong malaman ang ending, pero wala nang natitirang pahina. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano talaga ang ibig sabihin kapag may taong bigla kang ginost. Hindi para bigyan ka ng dahilan para habulin siya, kundi para maintindihan mo ang sitwasyon ng mas malinaw. Dahil minsan, ang pinakamalaking kalaban natin ay hindi ang pagkawala ng tao, kundi ang mga kwentong tayo mismo ang ginagawa sa loob ng isip natin. At kapag naiintindihan mo kung ano ang nangyayari, mas madali kang makakabangon, mas madali mong maibabalik ang respeto sa sarili mo. At higit sa lahat, hindi mo nahahayaang sirain ng isang taong hindi marunong magpaalam ang kapayapaan ng isip mo. Isipin mo ito, kapag may taong umalis sa isang kwarto nang hindi nagsasalita, dalawang bagay ang pwedeng mangyari. Una, hahabulin mo siya para tanungin kung bakit siya umalis. Pangalawa, tatanggapin mong may dahilan siya, kahit hindi mo alam kung ano iyon, at ipagpapatuloy mo ang ginagawa mo. Karamihan sa atin, pinipili ang una. Kasi gusto natin ng closure. Gusto natin ng sagot. Pero ang totoo, hindi lahat ng tanong ay may kasagutan. At hindi lahat ng tao ay marunong magbigay ng closure. Doon nagsisimula ang unang bagay na dapat mong malaman. Kapag may taong nang ghost sa'yo, hindi ibig sabihin noon na wala kang halaga. Napakadaling isipin na kapag iniwan ka, ikaw ang problema. Bigla mong sisimulang hanapin ang mali sa sarili mo. Baka hindi ako sapat. Baka boring ako. Baka may mas maganda. Baka may mas successful. Unti-unti sinisisi mo ang sarili mo sa isang sitwasyong hindi mo naman kontrolado. Pero isipin mo ito, kung may bisita sa bahay mo na umalis nang hindi man lang nagpaalam, ibig bang sabihin noon pangit ang bahay mo? Hindi naman. Posible lang na hindi marunong magpaalam ang bisita. Ganito rin sa ghosting. Maraming tao ang hindi marunong humarap sa mahihirap na usapan. Mas madali para sa kanila ang mawala kaysa magsabi ng totoo. Hindi dahil masama silang tao agad, kundi dahil kulang sila sa emotional maturity o takot silang harapin ang magiging reaksyon mo. At tandaan mo ito, ang paraan ng isang tao sa pag-alis ay mas maraming sinasabi tungkol sa kanya kaysa tungkol sa iyo. Kung pinili niyang manahimik kaysa maging tapat, choice niya iyon. Hindi mo kailangang akuin ang responsibilidad sa desisyon niyang hindi makipag-usap ng maayos. May isang matandang kasabihan na nagsasabing, hindi mo kontrolado ang kilos ng ibang tao pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. Napakalalim ng simpleng linyang iyon. Kasi kapag hinayaan mong bumaba ang tingin mo sa sarili dahil lang sa isang taong hindi marunong magpaalam, para mo na ring ibinigay sa kanya ang susi ng self-worth mo. At hindi iyon dapat mangyari. May isa pa tayong dapat maintindihan. Hindi lahat ng ghosting ay tungkol sa iyo. Minsan, may sarili silang laban, may sarili silang takot, may commitment issues, may emotional baggage, o baka may bumalik na tao sa buhay nila. Baka nalito sila, baka hindi pa sila handa sa relasyon. Hindi mo alam. At dahil hindi mo alam, huwag mong punan ng katahimikan gamit ang pinakamasakit na kwento laban sa sarili mo. Napapansin mo ba kung paano gumagana ang isip kapag kulang ang impormasyon? Kapag hindi mo alam ang dahilan, automatic na gumagawa ang utak ng sarili nitong kwento. At kadalasan, ikaw ang kontrabida. Dahil pangit ako. Dahil hindi ako enough. Dahil walang magkakagusto sa akin. Pero tanungin mo ang sarili mo. May ebidensya ba talaga? O assumption lang lahat? Malaking magkaiba ang katotohanan at ang iniisip lang natin. At maraming tao ang mas nasasaktan hindi dahil sa ginawa ng iba,
kundi dahil sa mga kwentong paulit-ulit nilang sinasabi sa sarili nila. Kaya sa tuwing gusto mong sisihin ang sarili mo, huminto ka muna. Huminga! At sabihin mo sa sarili mo, hindi ko alam ang buong kwento. Kaya hindi ko rin hahatulan ang sarili ko gamit ang mga hula lang. Napakalaking pagbabago niyan sa mental at emotional health mo. May isa pang mahalagang bagay na gusto kong tandaan mo. Kapag ang isang tao ay piniling mawala ng walang paliwanag, huwag mong gawing misyon ang buhay mo para pilitin siyang magsalita. Alam kong mahirap. Nakakatukso mag-send ng isa pang message. Isa pang tawag? Isa pang okay ka lang ba? Isa pang may nagawa ba akong mali? Hanggang sa hindi mo namamalayan, ikaw na lang ang lumalaban sa isang conversation na matagal nang tinigilan ng kabilang panig. At doon unti-unting nauubos ang dignidad na matagal mong binuo. Hindi masamang humingi ng paliwanag ng isang beses. Natural lang iyon. Pero kung paulit-ulit kang kumakatok sa pinto ang matagal nang isinara, baka hindi na ang sagot ang hinahanap mo. Baka validation na. At ang validation na pinakamahalaga ay hindi nanggagaling sa taong umalis. Nanggagaling iyon sa sarili mong paniniwalang sapat ka kahit may mga taong piniling hindi manatili. May mga pagkakataon sa buhay na kailangan nating tanggapin ang isang bagay na hindi talaga komportable. At iyon ay ang katotohanang hindi lahat ng tao ay kayang ibigay ang closure na gusto natin. Sanay kasi tayong isipin na kapag may simula dapat may maayos ding pagtatapos, kapag may usapan dapat may paalam, kapag may naramdaman dapat may paliwanag. Pero sa totoong buhay, hindi lahat ng tao marunong magsara ng pinto ng maayos. May iba na basta na lang umaalis, iniiwang bukas ang pinto at ikaw ang naiiwan sa loob, nagtatanong kung babalik pa ba sila. Ang problema, habang nakatingin ka sa pintong iyon, unti-unti namang lumilipas ang oras ng buhay mo. Napansin mo ba? Habang hinihintay mong mag-message siya, hindi mo namamalayan na hindi ka na rin masaya sa mga bagay na dati mong kinagigiliwan. Nawawala ang gana mong kumain, hirap kang matulog. Mayat-maya kang tumitingin sa cellphone, umaasang may notification na pangalan niya ang lalabas. Kapag walang lumalabas, parang bawat minuto ay dagdag na sakit. Pero tanungin mo ang sarili mo, gusto mo bang ang kapayapaan ng isip mo ay nakadepende sa isang taong pinili ng manahimik? Kung tutuusin, napakabigat niyan. Parang ibinigay mo ang remote control ng emosyon mo sa taong wala nang pakialam kung masaya ka ba o umiiyak ka. At kapag nangyari iyon, hindi lang ghosting ang problema. Nawawala na rin ang kontrol mo sa sarili mong emosyon. Kaya minsan ang pinakamalaking hakbang na kailangan mong gawin ay hindi ang hanapin siya. Ang kailangan mong hanapin ay ang sarili mong nawala habang abala kang hinihintay ang pagbabalik niya. Naalala ko ang isang simpleng halimbawa. Isipin mong nagtanim ka ng isang halaman. Araw-araw mo itong dinidiligan. Binibigyan mo ng araw, inaalagaan mo. Pero isang umaga, napansin mong nalalanta na ito. Ano ang gagawin mo? Titigan mo ba ito buong araw habang umiiyak? O aalamin mo kung ano ang kailangan mong gawin para mabuhay muli ang hardin mo? Ganiyan din sa puso. Kapag ang buong atensyon mo ay nakatutok sa taong umalis, nalilimutan mong alagaan ang sarili mong buhay. Nakakalimutan mong may pamilya kang nagmamahal sa'yo. May mga kaibigang handang makinig. May mga pangarap ka pang gustong maabot. May sarili kang kwento na hindi dapat tumigil dahil lang sa isang taong piniling maging tahimik. At alam mo kung ano ang nakakatuwa? Maraming tao ang nagsasabing, hindi na ako magiging masaya hanggat hindi siya bumabalik. Pero pagkalipas ng ilang buwan o isang taon, kapag tuluyan na silang naka-move on, napapangiti na lang sila. Sasabihin nila, bakit ba ako umiyak ng sobra para sa taong iyon? Hindi dahil naging walang halaga ang naramdaman nila, kundi dahil nakita nilang mas malaki pala ang mundo kaysa sa isang taong umalis. May isa pang bagay na madalas hindi napapansin. Kapag hinabol mo ang taong nang ghost sa'yo, minsan hindi mo talaga siya hinahabol dahil mahal mo pa siya. Hinahabol mo siya dahil nasaktan ang ego mo. Masakit tanggapin, pero totoo. Ayaw mong matalo. Ayaw mong isipin na ikaw ang iniwan. Gusto mong marinig na, sorry. Gusto mong patunayan na mahalaga ka. Pero isipin mo ito, kung kailangan mong pilitin ang isang tao para makita ang halaga mo, siya ba talaga ang tamang tao para sa buhay mo? Ang tunay na pagpapahalaga ay hindi hinihingi. Hindi ipinagmamakaawa. Kusang ibinibigay iyon ng taong may respeto sa iyo. Kapag kailangan mo nang magmakaawa para lang pansinin ka, baka oras na para tanungin ang sarili mo kung bakit mo ipinaglalaban ng isang koneksyong isang tao na lang ang may gustong buhayin. May isang magandang prinsipyo na pwede mong baunin. Kapag may taong gustong manatili sa buhay mo, gagawa siya ng paraan.
Kapag ayaw na niya, gagawa rin siya ng paraan. Magkaiba lang ang direksyon. Kaya huwag mong ubusin ang lakas mo sa pagbibigay ng dahilan para piliin ka ng taong matagal nang gumawa ng desisyon. Mas mabuting gamitin mo ang lakas na iyon sa pagbuo ng mas magandang bersyon ng sarili mo. Magbasa ka, maglakad-lakad, mag-ehersisyo. Makipagkwentuhan sa mga taong tunay na nagmamahal sa'yo. Subukan mong gawin muli ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo bago pa siya dumating sa buhay mo. Unti-unti mong mapapansin na may buhay pala sa labas ng sakit na nararamdaman mo. At habang ginagawa mo iyon, may isa kang napakahalagang bagay na natututunan na ang tunay na kaligayahan ay hindi dapat nakatali sa presensya ng isang tao. Dahil kung ang kaligayahan mo ay nakadepende lang sa isang tao, isang pagkawala lang, babagsak na agad ang buong mundo mo. Pero kapag natutunan mong maging buo kahit mag-isa, kahit sino pa ang dumating o umalis, hindi na nila kayang kunin ang kapayapaan ng puso mo. Unti-unti mong mararamdaman na mas magaan ang bawat araw. Hindi dahil bumalik siya, kundi dahil bumalik ka sa sarili mo. At doon mo marirealize na minsan, ang pinakamagandang closure ay hindi ang paliwanag ng taong ng ghost. Ang pinakamagandang closure ay ang araw na gigising ka na hindi mo na kailangang malaman kung bakit siya umalis. Dahil sapat na sa iyo ang katotohanang pinili mong ipagpatuloy ang buhay mo ng may dignidad, respeto sa sarili, at kapayapaan sa puso. At habang mas nagiging payapa ang puso mo, may isa pang mahalagang bagay na unti-unti mong mauunawaan. Hindi lahat ng pagkawala ay isang pagkatalo. Minsan proteksyon pala iyon. Sa umpisa, mahirap paniwalaan. Kasi kapag fresh pa ang sugat, ang nakikita mo lang ay ang sakit. Pero kapag lumipas na ang panahon at malinaw na ulit ang isip mo, mapapansin mong may mga bagay na dati mong ipinagpipilitan. Pero ngayon, nagpapasalamat ka na hindi nangyari. Isipin mo na lang. Kung ang isang tao ay kaya kang iwan nang walang paliwanag habang nasa simula pa lang kayo, paano pa kaya kapag mas mabibigat na ang problema? Paano kung may mga responsibilidad na kayong magkasama? Paano kung may pamilya na kayong binubuo? Ang paraan ng isang tao sa paghawak ng maliit na problema ay madalas sumasalamin sa kung paano niya haharapin ang mas malalaking pagsubok. Kaya kung ang naging paraan niya ay ang tumahimik, umiwas, at mawala, hindi ba't isa na rin iyong sagot na kailangan mong tanggapin? Minsan ang karakter ng isang tao ay hindi mo makikita sa mga sweet messages niya. Hindi rin sa mga pangakong binitiwan niya. Mas makikita mo yun sa paraan ng pag-alis niya. Kung marunong siyang rumespeto kahit tapos na ang nararamdaman niya, malaking bagay iyon. Pero kung pinili niyang iwan kang nalilito at sugatan ng walang kahit isang paliwanag, isipin mo rin kung iyon ba talaga ang klasing tao na gusto mong makasama habang buhay. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Hindi ito tungkol sa pagkapuot. Ito ay tungkol sa pagtingin sa katotohanan nang hindi na binubulag ng emosyon. May isang bagay na gusto kong lagi mong tandaan. Hindi mo kailangang maging bitter para matutong bumitaw. Pwede kang umalis ng may respeto. Pwede kang maghilom ng walang galit. Pwede mong sabihin sa sarili mo, masakit ang nangyari pero hindi ko hahayaang baguhin nito ang kabutihan ng puso ko. Dahil kapag hinayaan mong sirain ka ng isang maling tao, para mo na ring hinayaang dalhin niya ang pinakamagandang bahagi ng pagkatao mo. At sayang iyon. May mga tao na pagkatapos mag-ghost, nagsasabi ng, hindi na ako magtitiwala ulit. Natural lang maramdaman yon. Pero isipin mo ito, kapag nadapa ka habang naglalakad, titigil ka na bang maglakad habang buhay? Siyempre hindi. Mag-iingat ka lang ng mas mabuti. Ganon din sa pagmamahal. Hindi dahil may isang taong hindi marunong magpahalaga, ibig sabihin wala ng taong marunong magmahal ng totoo. Huwag mong hayaang ang maling tao ang magdikta kung paano mo titingnan ang lahat ng taong makikilala mo sa hinaharap. Mas maganda pa ring maging mabuting tao na may tamang boundaries kaysa maging taong punong-puno ng takot. Dahil ang pagmamahal ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagpili ng taong marunong makipag-usap, marunong rumespeto, at marunong maging tapat kahit mahirap ang sitwasyon. At higit sa lahat, huwag mong kalimutang mahalin ang sarili mo. Hindi iyong pagmamahal na puro luho o regalo, kundi iyong pagmamahal na marunong magsabi ng, hindi ko hahabulin ng taong malinaw ng ayaw sa akin. Igagalang ko ang sarili ko. Hindi ko ipagpapalit ang dignidad ko kapalit ng pansamantalang atensyon. Kapag natutunan mong gawin yan, mas magiging matatag ka sa bawat relasyon na papasok sa buhay mo. At balang araw kapag may taong dumating na tunay na para sa'yo, mapapansin mong hindi mo na kailangang manghula,
Hindi mo na kailangang mag-overthink araw-araw. Hindi mo na kailangang matakot na baka bukas mawala na lang siya. Dahil ang taong may intensyong manatili ay hindi ka iiwan sa katahimikan. Makikipag-usap siya, magpapaliwanag siya. At kahit matapos man ang relasyon, iiwan ka niyang may respeto, hindi may mga tanong na walang kasagutan. Kaya kung ikaw ang taong nasaktan dahil ginos ka, gusto kong sabihin ito sa'yo. Hindi ka mahina dahil nasaktan ka. Hindi ka kulang dahil iniwan ka. At lalong hindi nababawasan ang halaga mo dahil may isang taong hindi nakita ang halaga mo. Ang halaga mo ay hindi sinusukat ng taong umalis. Nasa paraan niyon ang pagbangon mo pagkatapos niyang umalis. Kung may natutunan ka sa video na ito, isulat mo sa comments ang salitang babangon ako. Gusto kong malaman na pinipili mong unahin ang sarili mong kapayapaan kaysa habulin ang taong matagal nang tumalikod. Kung mayroon ka ring karanasan tungkol sa ghosting at gusto mong ibahagi ang naging aral mo, malaya kang mag-comment. Baka ang kwento mo ang maging inspirasyon ng ibang taong kasalukuyang dumaraan sa parehong sakit. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag mong kalimutang i-like at i-subscribe ang channel para sa mas marami pang usapang makakatulong sa pagbuo ng mas matatag na isip, mas payapang puso, at mas matalinong pagtingin sa mga relasyon at sa buhay. Lagi mong tandaan, hindi mo kontrolado kung sino ang pipiling umalis. Pero kontrolado mo kung paano mo mamahalin ang sarili mo pagkatapos nilang umalis. At sa huli, ang taong tunay na para sa iyo ay hindi ka iiwan na puno ng tanong. Pipiliin ka niya, rerespetuhin ka niya, at ipaparamdam niya sa iyo na hindi mo kailangang habulin ang pagmamahal na kusang ibinibigay. Hanggang sa muli, ingatan mo ang puso mo, pahalagahan mo ang sarili mo at patuloy kang lumakad pasulong. Dahil ang pinakamagandang bahagi ng kwento mo ay hindi ang taong nang ghost sa'yo, kundi ang taong naging mas matatag, mas matalino at mas payapa ka pagkatapos ng lahat ng iyon.